Dahil May 14 na, piyesta na ho sa amin dine sa gulayan. Kaya nagluto ho ako ng kaldereta sa kapas. Naggawa din ako ng tapioca melon. Nagluto naman ho si kuya ng kare-kare. At dahil hindi naman ho maulan, diyan ko na lang ho sila pinapwesto sa ilalim ho ng puno para presko. Happy piyesta ho, Barangay Wawa, San Isidro, Labrador. Hi mga katroops! Magandang buhay! Tara, samahan niyo ho ako sa aking buhay probinsya. Wala na naman magawa, kaya yan, kung ano na naman naisipan gawin. Bumili kasi ako ng lubid para do sa akin duyan. Gawa ng kaliit nung lubid na yun, kaya papalitan ko na mas malaki para mas maging matibay. Dahil sobra at mahaba yung akin nabili. Ayan, may napagtripan na namang gawin. Nakita ko kasi yung nakatambak na palo china sa akin diyan sa likod. Yung nabili ko ho nung nakaraan nung nagawa ko ng hanging cabinet para diyan sa akin lutuan. Tapos aking sinulatan ng Georgian. Ayan, sabi ko bakit di ko na lang gawin gayaan. Kaya ayan, meron na naman tayong nagawa dahil sa wala tayong magawa. Piyesta pala din sa amin bukas mga katroops. May 14 ng San Isidro, Labrador. May 14 ho ang piyesta din ho sa bukid, sa mga gulayan. May 15 naman ho sa mismong barangay ng Wawa. Dahil 14 na ho bukas, ayan, magluluto tayo ng kare-kare, kaldereta at saka ho fast break. Ngayon araw ay magsasangkutsa muna tayo at palalambutin ho yan, tuwalya ng baka. Diyan ho sa aking upuhan, ayan, sa ilalim ho niyan ay medyo doon na muna, kaya akin muna siyang tatabasan. Grass cutterin ko para diyan ho maglalagay ng table para bukas. Nakaplano na talaga yan mga katroops, yan hong aking upo para ho kumanlong diyan sa ating balag. Kaso laang, yung luma kong buto ang tumubo, yun hong bagong bili ko na 2 piraso hong malaki ay hindi ho siya tumubo. Sayang laang talaga, isang iras ho kasi yun na puro tanim talaga na upo. Kung nagkataon ay talagang kaganda diyan sa atin. Pero farm. Buti na lang talaga may mga tumubo pa. Kaya ayan, nasunod pa din naman yung plano kahit hindi ho nagtubuan yung iba. Habang pinapalambot ko ho yung tuwalya ng baka, yan nga, ay akin muna mamarinate itong ating kakalderetahin. Para pag lumabot na yung tuwalya ng baka, isusunod ko na ho yan isa lang. Isasangkutsa ko na muna, bukas ko na siya lulutuin. Para mahalo mabuti, ayan, ula-ulahin ko na muna. Tapos sa akin na ho siyang isasalang. Matagal-tagal din hong palambutin iyan mga katroops. Kaya sinimulan ko ng salangin para hindi tayo abutin ng gabi. Habang pinapakuluan at pinapalambot yung ating kaldereta, ayan naman hong manok, akin muna siyang i-slicein na maliliit. Dahil ang lulutuin natin diyan ay fast break. Akin na muna siyang imamarinate mga katroops. Baka kasi masira pag akin ho siyang ipinirito na ngayon. Bukas ko na siya pipirituhan at titimplahan. Lalagyan ko muna siya ng itlog, seasoning at saka ho asin. 15 kg na manok, hinilagay kong itlog ay isang tray. Gagawa din tayo ng melon tapioca. Ayan, naggadgad na muna ako. Dahil yan na ho yung last na melon natin mga katroops. Buti na lang talaga ay umabot ngayon piyesta. Nang nakapaggadgad na, ayan, susunod ko na yung ating tapioca. Susunod ko na din yung gulaman. Marami-raming gulaman gasago pala akin inilagay diyan. Pero maglalagay din ako diyan ng gulaman mga katroops. Kaso nga lang ay mamayang gabi pa lulutuin. Gawa hindi pa ako nakakabili. Gatas na malapot, malabnaw, nestle cream yung akin nilagay diyan mga katroops. Ngayon ko na siya ginawa para hindi na ako madaming gagawin bukas. Lalagay ko na lang yung syrup para hindi ko na siya lalagyan ng yelo. Ilalagay ko na lang siya doon sa styrofoam na maliit. Ganyan ho yung gusto kong kulay sa aking kaldereta mga katroops. Ayan, pagkaluto ay tinaas na ni kuya. Diyan ho sa aking kubo para bukas ho ay maluluto na ho yan. Sangkutsa pa lang yung mga katroops. Kinabukasan, madaling araw pa lang. Ayan, ini-slice ko na yung hotdog. Yung kalabasa, talong at sili diyan sa akin likuran. Yan ay bibigay natin bukas. Mamaya na pala. Bukas na pala ito. Ngayon na pala yung piyesta mga katroops. Kaya happy piyesta ho sa atin mga katroops. Dini ho sa ating bukid. Sinalang ko na yung hotdog mga katroops. Naglagay na din ako ng buo kasi akin yung aalmusalin. Kaya merong buo. Naglalagay kasi ako ng hotdog sa kaldereta mga katroops. Kaya yung aking susunod na isasalang patatas saka ho carrots. Sabay magigisa na ako ng sibuyas, bawang. Maglalagay din ako ng bell pepper. Akin na lang ho yan isasaling dun sa talyase ng pinaglutuan natin kahapon ng kaldereta. At yung isinangkutsa natin kahapon, ayan, isasalang ko na para mailuto na. Kakape muna para pampagising. Ayan, nagliliwanag na nga. Diyan ho makikita yung ating sunrise. Medyo inaantok-antok pa nga ako dyan mga katroops eh. Kaya ayan, nakadalawang kape na. Mamaya na lang ulit tayo magkakape pagliwanag. Dahil malambot na yung karne mga katroops, dahil pinalambutan natin yan kahapon, pagkakulo ay ilalagay ko na dyan yung liver spread. Susunod ko na ho diyan yung patatas, carrots, saka ho yung hotdog. At yung pinakahuli at yung kukumpleto sa ating kaldereta, maglalagay ho ako ng peanut butter. Pag talaga gayaan ako yung nagluluto ng kaldereta, ay nagluluto din ho talaga ako ng peanut butter para siguradong puro yung akin na ilalagay. Minsan kasi may mga halo yung peanut butter na harina, kaya hindi ho masarap para sa ating kaldereta. Kaya yung gawa ko hong peanut butter ang
lagi ko nilalagay diyan. Para siguradong masarap yung ating kaldereta. Nung okay na at luto na yung kaldereta, ayan, lulutuin ko naman yung fast break. Akin munang pipirituhin yung ating tinimplat minarinate kaninang manok. Medyo may katagalan din magpirito na yan, kaya habang huway nakasalang pa yung manok, ako'y magkakape muna din sa may bangko. Kasama yung mga manok. Yan, nagagala pala yung mga manok, saka yung pusa at aso ko. Magkakatropa na nga yan sila mga katrops. Araw-araw baga naman magkakasama. Nung napirito ko na yung manok, ayan, umpisahan ko na magluto ng fast break. Maglalagay lang ako ng star margarine, saka magigisa ako ng sibuyas, bawang, at saka siling ilobio. Naglagay na din ako ng siling panigang, tapos lalagyan ko siya ng patis pampaalat. Tapos yung napirito natin kaninang manok, ayan, ilalagay na natin, halo-haluin natin para mag-ola-ola na siya na maayos. Habang ako naghahalo, si inay naman yung tagalagay ng sibuyas, siling panigang, liver spread, saka dahon ng sibuyas. Tapos ako naman ay tagahalo-halo na mabuti para matimpla siya na maayos, pantay yung lasa. Tapos sa akin yan titikman kung ayos na yung lasa at ayos na din yung alat. Pag hindi pa, maglalagay lang ako diyan ng mga seasoning or pampalasa na pwede. At nung naluto na, si kuya naman ay magluluto ng kare-kare. Pero yung tuwalya, yan pala yung pinalambot ko kahapon. Si kuya na lang yung magluluto niyan. Pinakatas o pinakulay muna niya yung buto ng atswete sa langis kanina. Tapos pagkakatapos na ay magigisa ng sibuyas at bawang. Igigisa din yung tuwalya ng baka para talaga malasa yung kanyang tuwalya. Tapos yung sabaw nung pinagkuluan kahapon, yun yung ilalagay. Tapos ilalagay na yung mga gulay, yung puso ng saging, at yung iba pang gulay. At nung paluto na, syempre titikman natin para kung ayos ba yung lasa. At yung luto na mga katrops, nagdatingan na din sila. Kaya naghain na si inay para makakain na din kami. Kaya happy fiesta ulit, San Isidro, Labrador. Yun mga bunga ng upo mga trops, hindi ko na yan tinanggal. Papipitas ko na lang sa may mga gusto niyan mamaya. Una-una na lang, first come first serve sa pagpitas niyan. Saka doon sa mga natin, talong, saka kalabasa, sili. Kakaiba ang balot din, gulay. Ikaw na bahala magluto pagkakauwi mo sa inyo. Kanya-kanya na silang pwesto mga katrops. Naglagay lang ako ng table at bangko diyan sa ilalim ng puno. Kanya-kanya na din ng kwentuhan. Medyo inanghangan ko lang talaga yung luto mga katrops, kasi mas masarap yan pag maanghang, lalo na yung kaldereta saka fast break. Maliban diyan sa kare-kare, ay hindi namin nilagyan ng siling ilobio, siling green lang. Fiesta talaga din sa bukid mga katrops ay May 14. Bukas naman ay May 15 ay piyesta naman sa barangay ng Wawa. Bali din sa lahat ng Wawa mga troops na merong tanim, ay diyan talaga ay pinapasyal si San Isidro Labrador. Kaya yan, nung pagkakadating nila, kinuha ni Itay para may pasyal sa atin mga pananim. Inabot na din sila ng hapon kasi madami pa silang pinuntahan ng mga magsasaka. Wawa, Ibayo, dun sa Kulyon, saka din sa Binangbang ang pinuntahan nila. Medyo may kalauyuan din yun at karamihan. Madami kasi talagang magsasaka din sa amin sa Lumban, Laguna. Kaya talagang sagana kami sa mga gulay at saka sa mga palay at bigas. Pagdating naman ng summer, meron naman mga melon at pakwan. Tama-tama ay meron na ulit tayong talong mga katrops na napipitas. Kaya yan, pinapitas ko kahapon para may pamigay sa mga bibisita sa atin ngayon. Sinabit ko na lang diyan at nilagay sa akin lutuan. Bahala na sila kumuha. Mas maganda kung mauubos. Pagkatapos naman magkainan ng tanghalian mga katrops, syempre pahapon na, sunset, ay kasarap tumambay. Ayan habang nagkakape. Sarap talaga mamiesta sa probinsya mga katrops, lalo na paggayaan tanawin ng iyong matatanaw. May sariwang hangin, sariwang gulay at magandang view. Sarap pa diyan, meron kang puno na masisilungan. Maganda yung oxygen diyan sa ilalim ng puno. Kaya pag diyan ka kumain sa ilalim ng puno ay sigurado marerelax ka talaga. Yung nakaraan taon nga ay nagluto din ako nung May 14 piyesta din yun. Meron pala ang tayo diyan, yan kubo sa unahan, saka yung bala. Wala pa diyan yung CR sa labas, saka yung elevated bahay kubo natin. Limot ko pa nga kung ano niluto ko diyon, pero parang alam ko kaldereta din. Di ko alam kung ano yung isa. Sumakto kasi madami tayong siling ilobio, siling panigang, bell pepper na hindi na natin bibilin, kaya nakapagluto ko ng fast break. Ganyang view talaga yung iyong makikita at may sariwang hangin. Talagang babalik-balikan mo pumunta diyan para magkape, kumain. Basta't may mga available tayong gulay, talagang hindi ka mawawalan. Talaga makakapag-take out ka pa nga. Meron pang kapeng barako, talaga mapapahigop ka ng masarap na kape. Yan pala may iras na green mga katrops, saka yung may lupa. Yan yung tanim nating kalabasa. Tapos yung may pulang bubong, yung kaunahan nating kubo. Yun naman green na mataas. Yun yung puno ng kamatsili natin. Tapos yung napapansin nyo tubig diyan. Diyan ako namamandaw o nanguhuli ng isda o mga tilapia, gurame. Swerte pa nga pag may naligaw na dalag, lalo't malaki. Abay, syempre mas swerte ka pag ikay naging akin. Pero lang
Ay, sumilip pa nga si Carla doon. No? Nakita niyo yung kalabaw doon sa dulo. Gusto lagi sasama din sa akin mga videos. Yun pala mga troops, ay palambing naman ho ako ng aking YouTube channel. Baka naman ho ay subscribe. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga ka-troops. Love, love!